Hindi ako pinanganak para matakot sa mga katulad mo. Bakit mo yan ginagawa? Hindi na para malaman mo ang sagot dyan. Binabalaan na kita. Huwag mo kong kinakalaban dahil hindi mo alam kung ano ang mga kaya kong gawin. Mag-ingat ka na lang. Baka sa susunod kahit pagluhod mo sa harapan ko, hindi mo na magawa. Isang beses lang ako nagbabanta. Dahil matapos nito, malalaman mo kung sinong kinakalaban mo. Habang tumatanda ang mga tao, nakakasalamuha ng iba't ibang klase ng ugali. Mayroong mabilis makita ang tunay na ugali at motibo, ngunit meron namang mga taong hindi mo inaasahan na gumagawa na pala ng masama sa'yo. Dahil lang sa sila ang itinuturing mong isa sa malapit mong kaibigan at tanging kakampi sa lahat. Dahil sa nangyari sa tiyahin ni Anika, natuklasan niya rin ang isang lihim na kay habang panahon na palang kumukulong sa kaluluwang puno ng galit at inggit. Magagawa niya kayang palayain ang taong sumasailalim sa itim na kapangyarihan o pare-pareho silang magiging bilanggo ng dilim. Salamat naman at ligtas ka sa biyahe mo, Anika. Nakausap ko ang tatay mo. Ang akala ko nga hindi ka natutuloy rito. Sinasabihan ko kasi siya na kausapin ka para sana malinawan ka sa gusto mong gawin. Ang kaso, ang sabi niya sa akin na nagdesisyon ka na raw na magpunta rito. Nahihiya na tuloy ako. Baka isipin ng mga magulang mo na dumadagdag pa ako sa pabigat sa buhay ninyo. Para naman pong ibang tao kayo, tiya. Alam naman po ng tatang na malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kayo po ang nagpaaral sa akin. Tapos lahat ng pangangailangan sa bahay namin nun, kayo talaga ang tumutulong. Kaya ano po ba naman tong ginagawa ko? Gusto ko naman kayong tulungan. Dapat nga po nung isang araw pa ako pupunta rito eh. Ang kaso lang nagkaroon ng problema sa trabaho ko. Pero okay na po ngayon. Work from home naman ako, kaya makakasama mo ko rito sa bahay. Pero kapag hindi mo na kaya, sabihin mo lang ako ha. Pwede ka namang umuwi sa inyo kung sakali man. O kaya kung lilipat ka ng bahay, hindi rin naman kita masisisi kung sakali man. Ang hirap ba namang alagaan ang gaya ko? Kaya nga ako iniwan ng asawa ko eh. Mabuti na lang at wala kaming anak. Kundi baka kawawa rin ang bata. Hindi ko maaalagaan. Ano po ba kasing nangyari sa inyo? Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Dati po ang naaalala ko, namamanas lang palagi ang kaliwang binti nyo. Tapos kapag naninigas, hindi kayo kaagad nakakapaglakad. Hindi ko naman po akalain na magiging ganyan na yan kalala. Kasing taba na ng katawan ng bata yung binti nyo. Tapos nangingitim pa ang paan nyo. Nag-aalala po ako, baka kung ano na yung nangyayari sa inyo. Naku, ilang beses ko na yung ginawa. Inoperahan pa nga ito nung una. Kasi may bukol to, 2. Matapos ang operasyon, wala nang nangyari. Mas lalo lang lumala. May iniinom akong gamot, ang mahal nga lang. Kaso wala rin namang nangyayari. Hinayaan ko na lang. Kaysa naman makaaksaya pa sa pera. Ang hirap pa naman ngayon. Lalo na at ako na lang ang bubuhay sa sarili ko. Saka maayos pa naman ako kahit na paano. Tingnan mo nga nakakalakad pa naman ako. Hindi nga lang ganun kaayos pero nakakagalaw pa rin ako sa bahay. Hindi po ba sumasakit? Mabuti po nakakalakad pa kayo. Iniisip ko pa lang, alam kong hirap na po kayo dyan sa pinagdaraanan nyo. Hindi ko naman alam na ganyan na yan. Kahit sina Papa, hindi rin siguro alam yan. Tinatago nyo naman kasi sa amin ang nangyayari sa'yo. Sumasakit siya kung minsan, lalo kapag malamig o kaya kapag nasasobrahan ako sa ginagawa ko. Ayoko rin naman ipaalam sa inyo, Alam ko lahat kayo ganyan ang reaksyon sa'yo. Kilala mo ko, Anika. Ayokong nakakaabala sa ibang tao, kaya hanggat kaya ko, titiisin ko. Hay, naku naman talaga, tita. Sige po pala, magpahinga na muna kayo dyan. Nandito naman na po ako eh. Hindi na kayo mahihirapan magkikilos sa bahay. Kapag may kailangan kayong iutos sa akin, sabihan niyo lang ako. Nakakahiya talaga sa'yo, Anika. Ang bait mong bata ka. Ang swerte talaga ng mga magulang mo dahil may anak sila na katulad mo. Nang bola pa talaga. Bumabawi lang po ako sa mga naitulong niyo sa akin.
Hindi ko naman po maaabot ang pangarap kong makapagtapos sa pag-aaral kung hindi niyo po ako tinulungan eh. Utang na loob ko po ito sa inyo. Kahit po sabihin yung hindi ko naman yun dapat bayaran, iba pa rin po talaga kapag naiisip ko ang mga sakripisyo nyo sa akin. Tapos may sakit pa kayo noon, pero talagang todo bigay kayo kapag kailangan ko. Oo na, sige na. Magpahinga ka na rin ha. Ang haba ng binyahe mo, mapuntahan lang ako. Diyan ka sa kabilang kwarto, maayos na yan. May lamesa din dyan na paglalagyan mo ng laptop mo para kapag nagtatrabaho ka. Hindi ko lang masyadong nalinis ha, dahil hindi ako makakilos ng maayos. Okay lang po yan. Maayos nga po eh. Mas magulo pa po ang kwarto ko sa bahay. Bago pumasok sa loob ng kwarto si Anika, inalalayan niya ang tiyahin niya papasok sa loob ng kwarto nito. Kahit na hindi ipahalata ng dalaga, kapansin-pansin na naaawa siya sa kinahantungan ng tiyahin niya. Isang modelo noon si Soledad at ang isa sa ipinagmamalaki niyang magandang parte ng katawan niya ay ang mga binti niya. Ngunit ngayon, wala na ang ganda nito dahil nahahaluan na ng nakakatakot na itsura. Nais ni Anika na habang nagtatrabaho siya, nag-iipon siya ng pera para muling maipatingin ang kalagayan ng kanyang tiyahin. Kinabukasan, maagang nagising si Anika para sana maghanda ng makakain nila. Tita, bakit wala pong laman ng ref nyo? Wala talaga yon. Tubig lang ay nilalagay ko doon. Buti nga nakabukas yan ngayon. Po? Paano naman ang pagkain nyo? Wala man lang po ba kayong iniluluto? Mag-isa lang ako sa bahay. Kaya kung ano na lang pwedeng mabili sa tindahan, yun ang kinakain ko. Minsan may mga kapitbahay na nagbibigay sa akin ng pagkain. Pero hindi naman ako umaasa sa kanila. Ay, hayaan mo, mamaya magpapabili ako ng mga karne. Nakalimutan kong magpabili kahapon eh. Hindi ko na kasi naasikaso dahil inayos ko itong bahay. Nakalimutan ko na may makakasama na pala ako. Pasensya ka na ha, nasanay lang talaga ako na mag-isa. Ako na lang po ang pupunta sa bayan. Sandali lang po, magpapalit lang ako ng damit. Mag-grocery na ako para may stock tayo dito sa bahay. Noong una ay pinigilan pa ni Soledad ang pamangkin, pero hindi ito nakinig sa kanya at ipinaliwanag ang dahilan kaya siya naroon para alagaan siya. Nagbalak pa na mag-abot ng pera pambili si Soledad, ngunit hindi yun kinuha ng pamangkin niya. Madali lang din naman nalaman ng dalaga ang papunta sa bayan dahil may tricycle naman siyang nasakyan. Pagka-uwi niya sa bahay, napansin niyang tila may bisita ang tiyahin. Tita, nandito na po ako. Ay, hello po, magandang araw. Siya ang tinutukoy kong pamangkin ko, yung anak ng bunso kong kapatid. Kararating lang niya kahapon. Si Anika yan, ang paboritong pamangkin ko. Siya ba yung sinasabi mong mag-aalaga sa'yo? Mabuti na lang iha, nandito ka. Kasi naaawa na ako rito sa kaibigan ko. Hirap na to mag-isa sa bahay. Ako naman, dinadalaw ko siya, pero syempre may katandaan na rin ako. Madalas na nasa bahay lang ako. Nakakapunta lang naman ako rito kapag pinapayagan din ako ng mga anak ko. Sandali lang po, magluluto po muna ako. Dito na lang din po kayo kumain. Maiwan ko po muna kayo ha, para makapag-usap po kayo ng maayos. Ang bait ng pamangkin mong yan, ano? Halata naman kasi tingnan mo maasikaso rin. Ang ganda, parang ikaw nung kabataan mo. Ganyan na ganyan ang katawan mo sa kanya. Balingkinitan at ang hahaba ng bias. Nakakamiss nga eh. Nakita ko ang mga pictures ko nung lumalaban pa ako ng mutya ng barangay. Ngayon, parang pang syokoy na ng barangay. Tingnan mo naman ang binti ko. Nakakatakot ng tingnan. Noon ang kinis nito eh. Talagang lilingunin ng mga kalalakihan. Ngayon, nililingon pa rin naman. Kaso, may halong pandidiri. Kung ano-ano na naman yung mga pinagsasasabi mo, Soledad. Kung may maitutulong lang talaga ako para maipa-opera ka, matagal ko nang ginawa. Kaso, alam mo na,
walang-wala rin naman ako. Kahit ang mga anak ko nga, hindi na nakakapagbigay sa akin. May mga pamilya na kasi sila eh. Wala na yon, saka matanda na rin naman ako. Hinihintay ko na lang kung kailan ba ang kamatayan ko. Ilang dekada na tayo magkaibigan. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, kasama kita. Kaya ayos na sa akin yung kakampi kita. Hindi mo na kailangang isipin ng pera sa operasyon ko dahil wala na rin naman akong balak magpa-opera. Naririnig ni Anika ang usapan ng dalawa. Doon niya lang napagtanto na naririnig na niya ang kwento ng tiyahin niya tungkol sa matalik nitong kaibigan na si Segunda. Pero ngayon niya lang ito nakilala. Pansin niya naman na mabait nga ito dahil isa rin ito sa nag-aalaga sa kanyang tiyahin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagiging komportable naman si Anika sa bahay ng kanyang tiyahin. May mga araw na silang dalawa lang ang nasa bahay. Minsan naman ay bigla na lang dumarating si Segunda. Sanay na rin si Anika sa ganon, kaya nagpapasobra siya ng nilulutong pagkain. Magtatrabaho ka na ba? Mamaya pa po ako, panggabi po ako ngayon eh. Nagbago yung schedule, 1 buwan po akong night shift. Dapat pala natutulog ka ng hapon para hindi ka antukin. Panay ka pagbabantay sa akin eh. Hayaan mo ako, kaya ko naman ng ibang gawaing bahay. Hindi ako sanay na inaalagaan ako ng ganito. Isipin mo rin ang sarili mo. Hindi ka nagpunta rito para maging katulong lang talaga. Normal na pag-aalaga lang naman po ang ginagawa ko. Saka po, natutulog naman din ako. 8 hours duty lang naman po eh. Bago ako matulog, nagluluto na ako para paggising natin kinabukasan, iinitin ko na lang po. Doon pa lang sa amin eh, sanay na po ako sa ganito. Minsan nga sa ingay ng mga tao doon, hindi na ako nakakatulog talaga. Hindi katulad dito na nakakapagpahinga talaga ako. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mong pag-aalaga sa akin? Hindi naman po. Oo nga po pala, malapit lang po ba ang bahay ng kaibigan nyo? Matagal na po ba kayong magkaibigan? Kasi naaalala ko, andun ata siya nung kasal ni na tatay. Hindi ko po masyadong matandaan kasi bata pa ako nun eh. Parang namumukhaan ko lang siya. Oo, andun talaga siya. Mabait yun, si Segunda. Medyo mukha lang siyang masungit dahil sa mga mata niya. Nung naghiwalay kami ng tito mo, hindi niya ako iniwan dito sa bahay. Kahit noong unti-unti nang lumalaki ang problema sa binti ko, nasa tabi ko lang siya palagi. Kaya malaki ang pasasalamat ko na may kaibigan akong katulad niya. Kaya nga po eh, medyo weird lang talaga sa feeling kapag nakikita ko siya. Parang masyado siyang misteryoso, ganun po. Alam niyo naman ako, medyo observer. Ganyan nga ang tingin ng iba sa kanya. Pero kapag nakilala mo na siya ng lubusan, malalaman mo kung bakit kami naging matalik na magkaibigan. Kahit naman ako nung una, akala ko palagi siyang nakikipag-away kapag nakatingin sa akin eh. Yun pala, mas mabait pa siya sa akin. Sana po mas makilala ko pa siya lalo. Hindi na kasi yun madalas nagpupunta rito. Hindi tulad... Teka lang, ang sakit ng binti ko. Kumikirot. Aray ko. Ay, Diyos ko po. Ano pong nangyayari sa inyo, tita? Naku, umupo muna po kayo. Baka po nabigla kayo. Sobrang sakit. Para pinipilipit ang laman ko. Hindi ko pa maigalaw ang binti ko. Ay, Diyos ko po. Tulungan niyo ako. Ano ba ito? Natataranta ang dalaga dahil sa nakikita niyang nangyayari sa kanyang tiyahin. May mga luha na ring lumalabas sa mga mata ni Soledad, kaya makikitang labis talaga itong nasasaktan. Ito ang unang beses na makita ng dalaga na nagkakaganito ang tiyahin niya, kaya hindi niya alam ang gagawin. Kumuha na lang si Anika ng maligamgam na tubig at saka niya marahan na inihuhuga sa binti ng tiyahin niya. Pero kahit anong gawin nila, walang nangyayari.
Tumagal yon ng halos 1 oras bago humupa ng paunti-unti ang sakit. Ano na pong nararamdaman niyo, tita? May masakit pa po ba? Hindi ko pa alam pero hindi na siya ganun kasakit tulad kanina. Salamat, Anika. Ay nako, teka, anong oras na? Late ka na makakapagtrabaho. Hindi kaya pagalitan ka na niya ng boss mo? Pasensya ka na ha. Hindi ko alam na aatake na naman tong sakit ko. Kakausapin ko na lang po ang TL ko mamaya. Valid reason naman po ito dahil emergency. Sigurado po ba kayo na maayos na kayo? Gusto niyo ba na magpunta tayo sa ospital ngayon na? Pwede naman ako mag-absent Kaysa naman po nagkakaganyan kayo. Nag-aalala ako, baka mamaya bigla na naman niyang sumakit. Hindi na, hayaan mo na to. Wala rin namang magagawa ang mga doktor. Hindi nga nila malaman kung anong sakit ko Iba-iba ang sinasabi nila. Tapos wala naman din silang maibigay na tamang gamot. Kaya wala rin akong aasahan sa kanila. Magtrabaho ka na lang. Baka ako pang maging dahilan para mawalan ka ng trabaho. Ganyan po ba talaga ang nararamdaman niyo? Paano kung mag-isa lang kayo sa bahay? Anong ginagawa niyo? Minsan nga mas malala pa ang sakit na nararamdaman ko. Parang gusto ko na nga mamatay kapag ganun nakasakit. Alam mo yung hanggang sa singit ko naninigas yung laman? Minsan inaabot lang naman ng ilang minuto. Kapag ganun, medyo kaya ko pa. Pero kapag ganito na umaabot ng ilang oras, umiiyak na lang ako at nagdarasal. Yun lang naman ang kaya kong kapitan sa ngayon Walang ibang mababaka sa mukha ng dalaga kundi ang awa. Noong narinig niyang sumisigaw sa sakit ang tiyahin, naiisip niya ang ilang mga araw na mag-isa lang si Soledad na nagdurusa sa loob ng bahay. Nang makapagtrabaho na ang dalaga, pinagalitan siya dahil sa ilang oras siyang late. Kahit na nasa trabaho si Anika, hindi niya maibigay ang buong atensyon sa kanyang ginagawa dahil labis siyang nag-aalala sa kanyang tiyahin. Sa paglipas pa ng ilang mga araw, nananatiling kalmado ang kalagayan ni Soledad, pero hindi pa rin mapakampante ang kanyang pamangkin. Sure po ba kayo na ayos lang kayo? Saglit lang naman po ako sa bayan. Magwi-withdraw lang ako tapos grocery. Dadaan na rin ako sa butika para bumili ng pain reliever kung sakali man na sumakit na naman po ang binti nyo. At least meron kayong pwedeng inumin. Wala man lang po kasing kahit na anong gamot dito. Oo, ayos lang ako. Ikaw talagang bata ka. Panay ka pag-aalala sa akin. Minsan nga subukan mo rin gumala para malibang ka. Hindi yung palagi ka lang nasa bahay at kasama ako. Huwag mo akong masyadong pagkagastusan Mag-ipon ka na lang. Huwag na yung gamot-gamot na yan. Aksaya lang yan sa pera. Paano naman po ako makakagala kung iniisip ko po kayo? Ayos na po ako. Sanay din naman po ako na palagi lang ako nasa bahay. Ayoko po sa maraming tao o kaya maglakad-lakad sa labas. Ipapahinga ko na lang yun. Isa pa po, baka mamaya sumumpong na naman yung sakit na nararamdaman nyo tapos wala ako rito. O, sino mag-aasikaso sa inyo? Sanay na ako sa ganito. Ikaw ang intindihin mo ang sarili mo. Matagal lang ganito ang nararamdaman ko. Habang ikaw, bata pa para magkaroon ng ganitong responsibilidad. Oh, siya. Sige na, umalis ka na. Anong oras na? Mainit na yan mamaya sa labas. Magdala ka ng payong Minsan pa bago-bago ang panahon, baka biglang umulan. Mamaya ikaw naman na magkasakit. Bago lumabas ang dalaga, nakita niya pang papalapit sa bahay nila ang kaibigan ng kanyang tiyahin. Binati niya ito, ngunit hindi niya pa rin magawang tingnan sa mga mata si Segunda. Nakakaramdam siya ng pinaghalong hiya at pangamba na hindi niya alam kung bakit. Habang namamalengke ang dalaga, hindi niya sinasadyang makabangga ang isang matandang lalaki. Puti na ang mga mata nito na para bang hindi na masyadong nakakakita. Humingi siya ng tawad bago siya nagpatuloy na umalis. Pagka-uwi niya, agad niyang hinanap ang kanyang tiyahin. Natutulog na siya. Kanina pa raw kasi siya inaantok. Hindi ata siya nakatulog ng maayos kagabi, ano?
Salamat po sa pagbabantay sa kanya. Dito na po kayo kumain. Mabilis lang naman pong maluto tong ulam. Hindi na. Kailangan ko na rin kasing umalis. Hinihintay na ako ng apo ko sa bahay. Sige na, bantayan mo na lang maigi ang tiyahin mo ha. Sana lang wag nang sumumpong pa ang sakit niya at naaawa na ako sa kanya. Nakamasid lang ang dalaga habang palabas ng bahay si Segunda. Ilang sandali pa ay pumasok siya sa loob ng kwarto ng kanyang tiyahin. Mahimbing itong natutulog. Naging normal ang araw na yon para sa kanila. Hindi rin nakaramdam ng sakit si Soledad kahit sa pagtatrabaho ng dalaga, naging maayos ang lahat. Dahil ilang araw na rin namang hindi sumasakit ang binti ni Soledad, kahit na paano ay nakampante si Anika na hindi na yon sasakit. Hanggang isang araw, muli na namang napasigaw sa sakit ang kanyang tiyahin. Naabutan niya itong nakahiga sa sahig ng kama. Halika po, tutulungan ko kayo. Nahulog po ba kayo? Sana tinawag niyo po ako para naitayo ko kayo. Hindi ko na kaya to, Anika. Ayoko na. Sobrang sakit na. Uminom po kayo ng gamot. Kumalma po kayo, magiging maayos din po kayo. Walang ibang ginawa ang kanyang tiyahin kundi ang sumigaw ng walang humpay. Nababalot ng sakit ang buong bahay na alam ng dalaga na naririnig ng mga kapitbahay nila. Nais niyang maging emosyonal ngunit hindi ito makakatulong sa kalagayan ng tiyahin. Yun na yata ang pinakamatagal na sakit na naramdaman ni Soledad. Inabot yun ng buong maghapon. Ni hindi na niya magawang makahinga. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako. Pagod na akong makaramdam ng ganitong sakit, Anika. Lasunin mo na lang ako. Tita, ano po ba yung pinagsasasabi ninyo? Gumagawa nga po tayo ng paraan para gumaling ka. Tatagan nyo lang po ang loob nyo. Pagsubok lang po ito. Hindi po kayo dapat sumusuko. Hindi na ako gagaling. Pinapahirapan na lang ako ng sakit ko na ito. Ayoko na mabuhay. Magiging maayos ka po. Manalig tayo. Hindi na po yan sasakit ng ganyan kalala sa susunod. Hahanap tayo ng taong makakatulong sa inyo. Huwag niyo naman po kaming iiwan kaagad. Marami ka pong mga pamangkin na gusto ka pang makita. Hinihintay din kayo ni na tatay na makaluwas ulit sa probinsya. Kaya pa po yan. Hindi ko alam, Anika. Sobrang sakit talaga. Para akong binubuhay na lang para lang parusahan ng ganito kalala. Karma ko ba ito? Mabait kang tao, tita. Kaya bakit naman po yan ang iniisip mo? Kahit nga sinong kapitbahay ang makausap ko, nag-aalala sila sa'yo. Wala ka naman pong kaaway dito. Hayaan niyo po, tumatanggap ako ng ibang project para lang makaipon ako. Dadalhin ko kayo sa pinakamagaling na doktor. Pilit na pinapalakas ni Anika ang loob ng kanyang tiyahin. Kahit na alam niya at ramdam niyang hirap na nga ito sa kanyang pinagdaraanan. Nang humupa ang sakit na nararamdaman ni Soledad, pinatulog na siya ng pamangkin. Tumawag din ang dalaga sa kanyang mga magulang para ipaabot ang balitang nangyayari. Wala rin naman sa kanila ang makaluwas dahil wala silang sapat na pera at may mga inaalagaan din silang mga apo. Sinubukan din ni Anika na humingi ng tulong pinansyal sa mga sikat na personalidad na nag-aalok ng tulong. Pero alam niyang matatagalan pa bago may mag-abot sa kanila ng simpatya. Kaya ginagawa na lang niya ang lahat para lang makapag-ipon. 3 araw pa ang lumipas, naging maayos na naman si Soledad. Patuloy na umaalalay ang pamangkin niya. Day off mo ngayon, di ba? Ayaw mo ba magpunta sa MOA? Ano naman pong gagawin ko doon? Magpapagod lang po ako. Magdala ka lang kaya.
O, doon sa isang kainan na parang Japanese style ba yon? May nakita akong post nung anak ng kapitbahay natin. Galing sila doon. Maganda raw at masarap ang pagkain. Mahilig ka sa ganon, di ba? Sige na, libangin mo ang sarili mo. Minsan mo lang naman yung gagawin eh. Wala naman po akong kasama. Kung sasama po kayo, tara, pumunta tayo ngayon. Libre ko naman kahit anong pagkain ang gusto nyo. Nako, ayoko nga sa ganyan. Masyadong matao. Tapos, magiging pabigat lang ako sa'yo. Nakakahiya. Mamaya makita ng mga tao na mukhang halimaw ang kasama mo. Tingnan mo nga, mas lalong lumalaki tong binti ko. Ang bigat na. Kahit paglalakad, hirap na ako. Pansin ko nga po, kada sasakit yan lumalaki. Iniisip ko nga po na baka yung paglaki niya ng dahilan kaya sinasabi nyo na parang pinipilipit ang laman nyo. Ayan dapat ang ipa-check up. Alam mo ba, mas napapadalas nga ito ngayon. Sa loob ng buwan na to, 4 na beses ako nakaramdam ng sakit. Samantalang noon, 1 beses lang kada buwan. Ang unang beses kitang nakita na namimilipit sa sakit, nung bagong dating ako. Kailan ba yun? Friday po yun eh. Tapos itong last na nangyari sa'yo, 3 days ago. Friday din. Hindi kaya to dahil tag-ulan na at malamig? Hindi pa naman po ganun kalamig eh. Sa kabibihira lang umulan. Sobrang tirik nga ng araw nung Friday eh. So, wala pong kinalaman sa lamig yan. Kung sa kinakain nyo naman po, puro gulay naman po kayo. Iniiwas ko na nga ang paggamit ng mga pampalasa eh. Kung sa asin, konti lang inilalagay ko. Anong dahilan? Bakit bigla na lang yang sumasakit? Grabe ang nangyayari sa akin, no? Pati ikaw, grabe na rin tuloy ang pag-adjust. Kumakain ka na rin ng walang lasang pagkain. Hiyang-hiya na ako lalo sa ginagawa mo. Wala naman pong problema sa akin. Kasi ako, pwede ko naman pong ihiwalay ang luto. Ang inaalala ko po, ang dahilan kung bakit sumasakit ang binti nyo at mas lalong lumalaki. Kahit ako, kapag inaalalayan ko kayo at binubuhat ko ang binti nyo, mabigat po eh. Mas mabigat nga ngayon. Kung wala ka rito, malamang hindi na ako makakatayo sa higaan ko. Kaya maraming salamat talaga, Anika. At sorry ha, masyadong pabigat ang tita mo. Hayaan mo, kapag namatay ako, hindi ka na mahihirapan. Si tita, ayan na naman. Hindi ka pa po mamamatay. Tara po, kain na tayo. May binili akong prutas. Nabasa ko na maganda yon para sa inyo. Habang kumakain ang dalawa, dumating naman si Segunda. Naghain ng pagkain ng dalaga pero tumanggi itong kumain. Naghintay lang siya sa sala hanggang sa matapos ang dalawa. Bago naglinis sa kusina, inalalayan muna ng dalaga ang tiyahin niya para puntahan ang kaibigan nito. Sure po ba kayo na hindi na kayo kakain? Ano po bang gusto nyo? Tinapay po ba? May peanut butter po dyan palaman. Ipaghahanda ko po kayo. Hindi na, iha. Kakakain ko lang sa bahay at bawal sa akin ng ganyan. Salamat na lang. Kumusta ka naman ba, Soledad? Narinig ko ang balita Nitong nakaraang araw daw, nagsisisigaw ka dahil sa sakit. Hindi kita napuntahan kaagad, nagkasakit din kasi ako. Oo, halos magmakaawa na nga ako kay Anika na lasunin na lang ako para matigil na itong paghihirap ko. Hindi ko kasi talaga kinakaya na. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko, sobrang lala. Diyos ko, maghunos dili ka naman sa mga desisyon at sa mga pinagsasasabi mo sa pamangkin mo. Gusto mo pang magkasala si Anika. Mabuti na lang at hindi niya sinusunod ang inuutos mo sa kanya. Hindi po talaga dahil ayoko rin namang gawin yun. Naiintindihan ko po si tita kasi hindi naman na rin siya nakakapag-isip ng maayos nun dahil nga po nahihirapan siya sa nangyayari sa nararamdaman niya. Pero nang napakalma ko na po siya, nalaman niya rin na hindi tama ang sinabi niya. Mabuti na lang may matalino kang pamangkin. Nako, sa susunod huwag isipin niyang mga ganyan ha. Paano naman ako kung wala ka na? Mas matanda ako sa iyo. Dapat ako ang mas mauuna.
Pati ba naman dito, makikipagkarera ka pa? Nasa edad pa ba yan? Tingnan mo na nga lang ang kalagayan ko. Hindi ko alam kung sa susunod na makakaramdam ako ng sakit, yun na rin pala ang huling buhay ko. Hindi po yun mangyayari. Nakakaipon naman ako para sa operasyon mo. Ginagawan ko na ng paraan. Naghahanap na rin ako ng mga raket para mabilis makaipon. Ayan naman pala, gumagawa na ng paraan si Anika. Gagaling ka pa niyan, ano ka ba? Basta, huwag kang susuko kahit na ano mangyari ha. Hindi yan ang solidad na nakilala ko. Palaban ang kaibigan ko. Kahit na anong hamon ng buhay, hindi ka sumusuko, di ba? Alam mo naman na ang buhay ngayon, ibang-iba sa buhay noon. Maraming nagbabago. Ay, hindi. Parehas lang yon. Kailangan mo pa ring maging malakas dahil may mga katulad ko, katulad ni Anika, na naghihintay at naniniwala na gagaling ka. Kaya dapat ikaw rin, maniwala kang gagaling ka. Hindi pwedeng maging mahina ka dahil yung mga taong nagmamahal sa'yo, ikaw rin ang nagiging lakas nila. Hindi napigilan ng dalaga na mapangiti habang naririnig niya ang mga salitang sinasabi ni Segunda. Ngayon niya tila nauunawaan kung paano naging magkaibigan ang dalawa. Mabait nga si Segunda at siya ang isa sa nagbibigay lakas sa kanyang tiyahin. Doon din tila unti-unting napapalapit ang loob ni Anika kay Segunda. Dahil pansin niya rin na kahit may katandaan na ito, hindi niya pa rin nakakalimutang puntahan ang kaibigan niya para lang masigurado na nasa maayos na kalagayan nito. Sa paglipas ng mga araw, inaantabayanan ni Anika ang kalagayan ng kanyang tiyahin hanggang sa muling sumapit ang Biyernes. Ito na naman, Anika! Sobrang sakit! Huminga lang po kayo ng malalim. Kumalma po kayo ha. Ganun po sa sinasabi ko sa inyo. Hingang malalim, tigil saglit, tapos buga. Ulit-ulit lang po para kumalma kayo. Dahil baka po mas lalong sumakit kapag nagpanik kayo. Parang mamamatay na ata ako. Ayoko na. Utang na loob. Sobrang sakit na nito. Ayoko na. Kahit na paano ay saglit lang ang sakit na naramdaman ni Soledad, pero mas masakit yon kumpara sa mga naunang sakit na naramdaman niya. Hindi ko alam kung bakit ako pinarurusahan ng ganito. Hanggang kailan ako magtitiis? Pagod na ako, Anika. Sa totoo lang, kapag ganito ang nangyayari sa akin, nararamdaman ko lalo na nagiging pabigat na ako sa'yo. Hirap na hirap ka na alagaan ako. Kung naging maayos lang sana ang kalagayan ko, hindi sana ganito, di ba? Iwan mo na lang kaya ako. Tita naman, bakit naman po kita iiwan? Magkasama tayo. Pinangako ko sa'yo na aalagaan at sasamahan kita. Hindi ka pabigat. Kahit na kailan, hindi ko naisip na nahihirapan akong alagaan ka. Ikaw ang sumasalo sa akin na hindi mo naman kailangang gawin. Hindi naman ako naniningil ng mga naitulong ko sa'yo nung bata ka pa. Kusa ko namang ginawa yun. Kaya wag mo na akong pagtiyagaan. Iwan mo na ako. Hindi ka dapat nagpapakahirap pakisamahan ng gaya kong wala nang patutunguhan ng buhay. Kusa ko rin naman pong ginagawa tong pagtulong sa inyo. May halaga ang buhay nyo sa amin. Kung alam nyo lang po kung gaano ako nagpapasalamat sa inyo at kung gaano ko gustong makabawi sa inyo. Huwag ka naman pong ganyan. Paiiyakin nyo na naman ako eh. Huwag nyo na kasing idagdag sa isip nyo ang ginagawa ko. Sobrang hirap kasi nito sa totoo lang. Hindi ako sanay na may ibang tao na nahihirapan dahil lang sa nahihirapan ako. Kaya hindi naman kita sisisihin kung talagang aalis ka. Kasi naiintindihan kita. Walang kayang magtraga sa tulad kung may bitbit yatang sumpa.
Huwag niyo na hong problemahin to ha. Hindi ka pabigat para sa akin. Magagawan ko ng paraan tong lahat. Babalik ka sa dati. At kung sakali man na hindi na talaga, o kaya dito na ako sa bahay abutan, gusto kong ikaw ang magmamana nitong bahay. Ha? Ingatan mo to dahil pamana pa sa akin ito ng itay. Saka pasabi na lang sa tatay mo na kung ililibing ako, pwede doon na lang din sa libingan ni na itay. Sa'yo na lang ako maghahabilin kasi hindi ko alam kung makikita ko pa ba sila o sa burol ko na lang sila magsasama-sama. Kahit na anong gawin ni Anika na pigilan ng tiyahin niya, hindi ito nagpaawat sa kanya. Ginagawa pa rin ng dalaga ang lahat ng makakaya niya para maging malakas. Dahil ayaw niyang ipakita sa tiyahin niyang mahina ang loob niya. Siya na lang din ang maaaring pinaghuhugutan ng lakas ni Soledad. Sa paglipas ng mga linggo, ganoon ang palaging senaryo nila. Tuwing sasapit ang Biyernes, palaging nakakaramdam ng nakamamatay na sakit sa kanyang binti si Soledad at nadadagdagan ang pamamaga at paglaki ng kanyang binti. Dahil sa nangyayari, nakakapansin na ng kakaiba ang dalaga. Doon niya naisipang dumulog sa mga kakilala niya at pinayuhan siya na maaaring hindi talaga normal na sakit ang nangyayari sa tiyahin niya. Hindi naniniwala ang dalaga sa mga kulam o anumang gawa ng itim na kapangyarihan. Ngunit sa mga sinasabi ng ibang tao, nagbigay siya ng pagkakataon na tuklasin kung tunay nga yun. Tao po! Tao po! May tao po ba? Hello po! Anong kailangan mo? Kayo po ba si Mang Ramon? May nagturo po kasi sa akin dito. Ang sabi, manggagamot daw po kayo. Para pong nakita ko na kayo. Kayo yung madalas na naglalakad sa bayan at yung binibigyan nila ng mga gulay po. Hindi na ako nang gagamot ngayon. Pasensya ka na. Umalis ka na rito. Teka lang po. Sige na po, parang awa nyo na. Tulungan nyo ako malaman kung totoo po bang sumasailalim sa itim na kapangyarihan ng tita ko. Magbabayad po ako kahit na magkano. Please po. Mga ilang beses pang pinakiusapan ng dalaga ang matandang lalaki dahil ayaw na nitong manggamot pa. Wala naman siya ng iba pang malalapitan dahil base sa kakilala niya, ito daw ay isang magaling na manggagamot noon na sadyang dinadayo ng mga tao. Okay lang po ba ang 20,000 na bayad? Sa ngayon yan lang po ang ipon ko eh. Hayaan niyo po, pwede ko naman kayong hulugan monthly kada sasahod ako. Basta po malaman lang kung paano gagaling ang tita ko. Hindi ako tumatanggap ng pera. Susubukan ko munang alamin ang nangyayari sa tiyahin mo. Itong kandila, iukit mo rito ang buong pangalan niya. Sa likod niyan, ilagay mo naman kung kailan siya ipinanganak. Sinunod ng dalaga ang ipinag-uutos sa kanya. Nawala ang alinlangan niya dahil kung sakali man na ito lang ang tanging paraan para gumaling ang tiyahin niya, gagawin niya. Isinagawa na ng matanda ang orasyon sa kandila at iba't ibang kagamitan na hindi maipaliwanag ng dalaga kung ano nga ba ang mga yon. Ang alam lang ni Anika, sa tuwing dadampi sa kanya ang ihip ng hangin, nagtataasan ang mga balahibo niya. Matagal nang may kumukulam sa tiyahin mo. Sa nakikita ko, higit 2 dekada na ito. Pero, paunti-unti itong nangyayari. Hanggang sa tuluyang lumakas ang pagkapit sa kanya ng kulam. Ang ibig sabihin, talagang totoong may kumukulam sa kanya? Ay, paano nangyari? Sinong gumawa? Bakit daw ho yun ginawa? Hindi ko alam kung sino ang gumagawa sa kanya nito. Kailangan pa maglaan ng ilang panahon para malaman dahil masyado na itong matagal.
Pero ang nakikita ko, may panibagong kulam na ibinibigay sa kanya. Kailan pwedeng malaman? Bukas pwede po ba akong bumalik dito? Baka mamaya mas lalong lumala eh. Baka kung ano pang gawin ng lintik na mangkukulam na yon. Mababawian po ba natin siya? Sa Huwebes, bumalik ka rito. Magdala ka ng isang gamit na kumukonekta sa tiyahin mo. Kahit na ano. Susubukan ko kung anong magagawa ko. Dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng pangkukulam. Magaling ang gumagawa sa kanya. Pero iisang tao lang ang pinagtutuunan ng pansin ng mangkukulam. Maraming bagay na ang nabubuo sa utak ng dalaga. Hindi niya sigurado kung sino ang maaari niyang pagbintangan dahil hindi naman niya kilala ang mga taong nakakahalubilo ng kanyang tiyahin. 2 dekada na ang nakalipas at hanggang ngayon ay ginagawa pa rin yon ng mangkukulam. Ang naiisip na lamang ni Anika, maaaring nagpapatuloy pa rin ang koneksyon ng tiyahin niya sa gumagawa nito. Sa hindi mawaring dahilan, bigla siyang nakaramdam ng kaba, kasabay ang pag-isip niya sa pangalan ni Segunda. Ayos ka lang ba, Anika? Kanino ko pa napapansin na nakatulala ka riyan? Ano, nag-iisip ka na ba kung magtatagal ka pa rito o aalis ka na? Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatampo sa'yo. Hindi po. May mga iniisip lang po ako ngayon. Tungkol lang po sa trabaho. Huwag na po kayong mag-alala, hindi ko rin naman po kayo iiwan. Oo nga po pala, hindi po ba pupunta si Tita Segunda? Matapos yung banggitin ni Anika, dumating si Segunda. Habang hinahayaan niya ang dalawa na makapag-usap, pinagmamasdan ng dalaga si Segunda. Hindi man siya sigurado, malakas ang pakiramdam niyang maaaring ito ang taong gumagawa ng masama sa kanyang tiyahin. Kung sakali man na totoo, bakit nga ba ito gagawin ng isang taong mabuti ang pakikitungo kay Soledad? Isa pang taong tinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan. Sa paglipas ng mga oras, nakatulog si Soledad, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na makausap si Segunda. Tita Segunda, malapit lang po ba rito ang bahay niyo? 2 kanto lang. Hindi ka pa pala nakakapunta, no? Sa susunod, punta ka. May pamangkin akong single, kasing edad mo rin. Sige po, sa susunod po. Sobrang tagal nyo na pong magkaibigan ni Tita, no? Lahat na ata ng kaganapan sa buhay ng isa't isa, natunghayan nyo na. Ang galing din kasi nakatira lang kayo sa iisang lugar. Oo, siguro nasa 20 years old pa lang siya, magkakilala na kami. Mas matanda ako sa kanya ng 10 taon. Tapos naging magkaibigan kami, may asawa na ako noon. Unang asawa ko yon, tapos siya ang naging sandigan ko noong naghiwalay kami. Ang bait niyang tita mo, sobrang ganda pa kaya sikat siya dito sa amin. Hindi ko nga alam bakit niya pinatulan yung dati niyang asawa eh. Si Tito Tantan po, mabait naman din po yun. Kaso baka lang hindi kaya ang pressure sa panay pag-push ni Tita na umalis. Noon pong magkasama kayo, ano pong tingin niyo kay Tita? I mean, may nakakaaway kaya siya noon? Ay, yan ang kahit na minsan hindi nangyari. Ako ang pinakapalaaway kasi ang daming tao na nang-aabuso sa kabaitan niyang tiyahin mo. Tingnan mo, hanggang ngayon nga sobrang bait. Wala po kayong nakilala na may malaking galit sa kanya? Like magiging dahilan para ipakulam siya? Kulam? May napanood lang po kasi ako. Ewan ko, nababaliw na rin po siguro ko kakaisip. Panay ako overthink eh. May nakita kasi ako sa internet na mga kulam na yan. Kaso, hindi naman ako naniniwala sa ganun. Weird po, bigla ko lang naitanong. Dapat siguro, Iha. Bawasan mo ang kapapanood mo ng mga ganyan. Kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Sige na, uuwi na ako. May kailangan pa akong gawin. Huwag na po muna. Pwede naman kayong matulog dito sa amin. Anong oras na po oh? Makulimlim pa ang langit.
Ay, hindi. Kailangan ko makauwi. Hindi ako sanay matulog sa bahay ng ibang tao. Bahay po ng kaibigan nyo ng ilang dekada? Hindi kayo sanay matulog? Bahay ng ibang tao? Ibang tao ang tita ko para sa inyo? Kailangan ako ng mga apo ko. Doon na tila ba nabuhay ang pagdududa ni Anika. Habang naglalakad palayo si Segunda, nakatitig lang sa kanya ang dalaga. Ilang sandali pa, lumingon ito sa kanya. Nababalot ng misteryo si Segunda, bagay na ayaw palampasin ni Anika. Magaling siyang kumilatis ng isang tao, kaya alam niyang may kung anong kakaiba sa kaibigan ng kanyang tiyahin. Kung tunay man ang hinala niya, nais niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit nga ba yun nagawa ni Segunda. Inilihim din ng dalaga ang tungkol sa pagdulog niya sa manggagamot dahil alam niyang hindi sasang-ayon ang tiyahin sa ganong pamamaraan. Isang gabi, habang abala ang dalaga sa kanyang trabaho, narinig niyang muli ang malakas na sigaw ng kanyang tiyahin. Agad siyang napatakbo papunta sa kwarto nito. Hala, tita, ano pong nangyayari sa inyo? Huwag mong hawakan. Sobrang sakit. Mas masakit to ngayon. Dahil umaabot na hanggang sa singit ko ang sakit. Hindi humupa ang pagsigaw ni Soledad sa sakit. Hanggang sa kinabukasan ay ganun pa rin. Hindi katulad ng mga naunang pinagdaanan niya na matapos ang mahabang oras ay babalik na sa normal ang nararamdaman niya. Ngunit ngayon, mas malala na. Mangilang beses na rin siyang nagmakaawa sa pamangkin niyang tapusin na lang ang paghihirap niya, pero ayaw ni Anika. Alam niyang may ginagawa na naman ang taong kumukulam sa kanyang tiyahin. Ilang araw ang lumipas, walang nagbabago. Hindi na aalis ang sakit ni Soledad at ilang beses na rin kinausap ng dalaga ang albularyo. Sinasabi lang sa kanya na maaaring pinapalakas ng mangkukulam ang ginagawa niya dahil nararamdaman nitong may ginagawa na silang pangontra. Pinagsabihan din siya ni Mang Ramon na mag-ingat. Dahil sa oras na malaman ng mangkukulam ang ginagawa niya, maaaring isa siya sa bawian nito. Tita, kumain na po muna kayo. Pakiramdam ko sa sabog na ang binti ko sa sobrang sakit. Bakit ba ganito, Anika? Hanggang kailan ba ako pahihirapan ng ganito? Gusto ko nang magpahinga. Ayoko na. Huwag po kayong mag-alala, tita. Malapit na kayong gumaling. Malapit na akong gumaling. Alam mo ba na ilang araw na akong ganito? Hindi na ito gagaling pa. Mas tatanggapin ko pang mamatay na lang ako kaysa mabuhay bitbit ang paghihirap na ito. Maniwala po kayo, tita. Lahat ng nararamdaman niyong yan, ibabalik natin yan sa taong may gawa sa'yo. Pinapangako ko po sa'yo, magbabayad siya sa ginagawa niyang masama sa'yo. Hindi napansin ni Anika na habang nagsasalita siya, pumasok sa loob ng kwarto si Segunda. Hindi niya rin naman inaasahan na dadalaw ito dahil ilang araw na rin siyang hindi nagpapakita. Soledad, ano nang nangyayari sa'yo? Nakarating sa akin ang balita. Kahapon ko pa nga sana gustong pumunta rito eh. Hindi na magtatagal ang buhay ko. Hindi ko na talaga kaya itong nangyayari sa akin. Magiging maayos ka rin. Huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Manalig ka, gagaling ka. Halika, magdasal tayo. Tama po, tita. Manalig lang po kayo. Hindi po tayo pababayaan ng may kapal. Naniniwala po ako na gagaling kayo at ang taong may sala sa nangyayari sa inyo, mukhang siya naman ang dapat na magdasal sa kadilimang sinasapian niya dahil malapit na siyang balikan ng kasalanan niya. Matalim ang mga mata ni Segunda habang nagsasalita si Anika. Mukhang pareho lang silang nagpapakiramdaman sa mga nangyayari. Hindi iniwan ni Anika ang tiyahin niya, kasama ang hinihinala niyang mangkukulam. Kahit nautusan siya ni Segunda, naging matigas siya.
Dahil iniisip ni Anika na kapag iniwan niya ang tiyahin niya, maaaring may gawing masama na naman si Segunda. Ayaw niyang magpatalo sa kakayahan nito. Habang lumilipas ang oras, hindi napapakali ang matanda dahil bawat galaw niya ay nakamasid ang dalaga. Makalipas ang maghapon, doon na lang nagpaalam na umalis si Segunda, pero bakas ang pagkairita sa kanya. Ihahatid ko na po kayo sa pinto. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi nyo. Hindi ko naman po kayo pwedeng ayain na dito na lang kayo sa bahay matulog kasi po ayaw nyo naman. Anong ginagawa mo? Ginagawa ko? Inaalalayan kayo palabas sa bahay. Kayo po, anong ginagawa nyo? Huwag mo akong paglaruan, bata. Alam kong may ginagawa ka. Hindi na ako para sa hulaan na ganito. Marami nga po akong ginagawa. Katulad na lang ng pagluluto, paglalaba, pagtatrabaho. Depende na lang po kung anong gawain ang tinutukoy nyo. Gawain ba na may kinalaman sa ginagawa nyo rin? Huwag ka nang makialam. Kung ayaw mong pagsisihan sa huli ang mga ginagawa mo. Hindi ako pinanganak para matakot sa mga katulad mo. Bakit mo yung ginagawa? Hindi na para malaman mo ang sagot dyan. Binabalaan na kita. Huwag mo akong kinakalaban dahil hindi mo alam kung ano ang mga kaya kong gawin. Mag-ingat ka na lang. Baka sa susunod, kahit pagluhod mo sa harapan ko, hindi mo na magawa. Isang beses lang ako nagbabanta. Dahil matapos nito, malalaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Agad na ring umalis si Segunda. Kahit na nakaramdam ng takot ang dalaga, pinanindigan niyang matapang siya. At kahit anong gawin ng mangkukulam na yon, hindi mawawala ang kagustuhan niyang lumaban para sa kapakanan ng kanyang tiyahin. Hindi na nawala sa isipan ni Anika ang usapan nilang yon. Ilang linggo ang lumipas, hindi na nagparamdam pa si Segunda. Habang si Soledad naman ay patuloy pa ring nagdurusa sa sakit na hindi nawawala. Mamaya po nandito si Ate Venus. Kasama niya si Emma, yung panganay niyang anak. Bakasyon daw kasi ngayon at nabalitaan po nila yung nangyayari sa'yo. Sana sinabi mong wag na silang mag-aksaya pa ng oras sa akin. Katulad mo, dapat umuwi ka na sa inyo eh. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko natatapos ang ginagawa ko. Yung pinsan mo, sabihan mo na wag nang tumuloy. Sige na, nahihiya na ako sa mga ginagawa ninyo sa akin eh. Ang dami ko nang naiistorbong tao. Wag na, please naman Anika. Kung alam mo lang kung paano ako nakakaramdam ng hiya sa inyo. Kailangan din po kasi na may magbabantay sa inyo. Sa mga susunod na araw po mapapadalas na wala ako rito. May mga inaasikaso po ako, pero hindi ko muna po pwedeng sabihin sa inyo kung ano ang mga yun. Kaya ko namang mag-isa. O kaya si Segunda. Pakikiusapan ko na lang siya. Noong nakaraang punta niya rito, hindi ba ang sabi niya kapag kailangan ko siya, ipatawag lang siya? Sa ngayon, ang kaibigan ko na yon ang kailangan ko. Hindi ko po alam kung pupunta pa yun dito. At wag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero hindi niyo na po dapat asahan ng matanda na yon. Hindi niyo siya kaibigan. Siguro po, kayo tunay na kaibigan ng tingin niyo sa kanya. Pero siya, ang dami niyang tinatago sa inyo. Hindi po ibig sabihin na naging mabait siya sa pakikitungo sa inyo ng mahabang panahon. Yun na nga ang tunay niyang ugali. Magaling siyang magtago, kaya hindi niyo nahahalata. Anong sinasabi mo, Anika? Kilala ko na si Segunda. Matagal na kami magkaibigan. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, palagi siyang nasa tabi ko. Bakit? May naging pagtatalo ba kayo nung huling beses siyang nagpunta rito? Kaya ba hindi na siya nagpapakita sa akin? Hindi ko po maipapaliwanag sa ngayon. Kaya naaayos ko na po ang lahat. Kapag natapos ko na po ang mga dapat kong gawin, malalaman niyo po ang ibig kong sabihin. Kahit na pinilit siya ni Soledad, pinilit pa rin ng dalaga na itago ang anumang nalalaman niya.
Nang naroon na ang pinsan niya, agad na ring nagtungo si Anika sa bahay ng albularyo na tumutulong sa kanya. Pagpunta niya roon, kapansin-pansin na masama ang pakiramdam ni Mang Ramon. Pero hindi yun naging dahilan para tumigil sila sa ginagawa nilang pakikipaglaban sa mangkukulam. Pero halata pa rin na hirap ang matandang makipaglaban. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi pa rin nagpaparamdam si Segunda hanggang sa isang gabi, habang inaasikaso ng dalaga ang kanyang tiyahin, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang sakit ng binti ko. Para ring namamanhid. Hindi ko maiapak. Parang may kuryente. Ang sakit. Uy, baka naman nadaganan mo kanina. Namumulikat ba? Hindi po. Sobrang sakit. Parang yung laman ko hinahalukay. Aray ko! Naku po, Diyos ko. Wag naman sanang ganito ang mangyari sa'yo sa nangyayari sa akin. Baka nahawaan na kita ng sakit ko. Magpasama ka na kay Venus. Magpunta na kayo sa ospital bago pa lumalayan. Hindi ako pupunta sa ospital. Hindi to magagamot ng mga doktor. Sumabay rin ang sakit ni Soledad sa sakit na nararamdaman ng dalaga. Dahil sa nangyayari, mas lalong nataranta ang mga kasama nila sa bahay. Humingi sila ng tulong sa ibang tao para lang madala ang dalawa sa ospital. Pero patuloy na tumatanggi si Anika. Alam niya na ang nararamdaman niya ay maaaring dulot ng ginagawa sa kanya ni Segunda. Hanggang sa kinabukasan, nanatiling masakit ang binti ng dalaga, ngunit kahit na paano ay nakakalakad na siya. Ano nang nararamdaman mo? Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Ayaw mo magpunta sa doktor. Para nga maagapan na yan kaagad eh. Tingnan mo, namamanas na rin ang binti mo. Ganyan na nangyari sa akin. Matapos niyan magkakaroon na ng bukol. At ang masama, umabot pa ng ganito sa akin. Hindi po ito magagamot sa ospital, katulad ng nangyari sa inyo. Dahil hindi po sakit ang nangyayari sa atin. Ilang sandali pa ay dumating si Segunda, para bang sinadya niyang dumalaw para makita kung tumatala ba ang kulam na ginawa niya kay Anika. Ngunit baka sa mukha niya, ang galing niyang magpanggap. Diyos ko po! Anong nangyayari sa iyo, Iha? Bakit parang namamanas ang paa mo? May nararamdaman ka ba? Andito ka pala, Segunda. Ay, mabuti naman na padalaw ka. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari kay Anika. Baka mamaya nakakahawa pala itong sakit ko. Huwag naman sanang lumalayan katulad sa nangyayari sa akin. Sana nga hindi na. Hindi naman siguro siya magkakaganyan kung wala siyang nagawa. Nagawa? Ang galing mo talaga magpanggap na mabait ka, no? Kaya sa ganyan mo nadaan si tita na inakala niyang tunay kang kaibigan. Anika, ano ba yung pinagsasabi mo? Totoo po ang sinasabi ko, tita. Dahil ang babae na yan ang tunay na may dahilan, kaya ka nagkakaganyan. Kinukulam ka po ng matandang yan. Ano bang pagbibintang yang sinasabi mo, Iha? Anong kulam? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Huwag ka na magpanggap. Alam ko na ang sikreto mo. Alam ko may tinatago kang inggit sa kanya simula pa noon. Kaya kapilit na lumalapit sa kanya noon pa man dahil gusto mo siyang makitang magdusa. At ngayon na alam ko ang ginagawa mo, ako naman ang binabawian mo, hindi ba? Inuunti-unti namin ang albularyo na nilapitan ko na alisin ang kulam, pero masyado kang malakas. Siguro dahil nakasanla na talaga ang kaluluwa mo sa kadiliman. Tumigil ka na, Anika! Hindi totoo yung kulam na yan. Bakit ba ganyan ka magbintang sa kaibigan ko? Kilala ko na siya. Matagal na siyang parte ng buhay ko. Mula pa noon, lahat na nangyayari sa akin, palagi niya akong tinutulungan. Kaya tigilan mo na yan. At bakit hindi mo sinasabi sa akin na lumalapit ka sa albularyo? Ano bang naisip mo at nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Masyado na yatang naluto ang utak ng pamangkin mo, Soledad.
Hindi ko alam kung bakit sa dami ng taong pagbibintangan niya, ako pa. Ako pa na matalik mong kaibigan. Dahil ikaw lang ang may motibo. Alam ko yun. Hindi ba pinagbantaan mo ko? Nang ipagpatuloy ko ang pakikialam sa ginagawa mo, saka ko to nararamdaman. Ikaw ang may kasalanan. Tigilan mo na ang pagbabait-baitan mo para lang makuha ang loob ni tita. Hindi ka concerned dahil nasasaktan siya. Dahil bawat sigaw niya, alam kong yon ang nagpapasaya sa'yo. Bakit, ha? Dahil ba inggit na inggit ka sa kanya noon pa man? Habang siya nagpapakasaya sa buhay niya, ikaw naman nananatili kang malungkot. Akala mo ba hindi ko inalam yon? Iniwan ka ng asawa mo. Hindi totoo na kasama mo ang mga apo mo. Dahil lahat sila walang pakialam sa'yo. Yon ang gusto mong mangyari kay tita. Ang maging mag-isa lang din siya. Pero hindi nangyari dahil may tumutulong sa kanya at may mga nagmamahal pa. Pero ikaw, isa kang matandang malungkot sa buhay. Tumigil ka! Wala kang karapatang sabihin sa akin yan dahil hindi mo alam ang pinagdaanan ko sa buhay. Pinagdaanan? Ano bang klase yan para umabot ka sa punto na ganyanin ng tita ko? Hindi dahil malungkot ang buhay mo, kailangan mo nang mandamay ng ibang tao. Bakit ayaw mo pang aminin na kahit na ang tita ko na ang dehado sa lahat ng ginagawa mo, galit na galit ka pa rin at hindi mo matanggap na mas lamang pa rin siya sa'yo? Lalo na sa mga taong nagmamahal sa kanya. Oo, galit na galit ako sa kanya dahil lahat ng gusto kong makuha sa buhay, nasa kanya na. Noon pa man, kapag magkasama kami, siya ang palaging nakaaangat. Siya ang paborito. Siya ang minamahal. Habang ako, parang isang anino lang na hindi makakayang makipagsabayan sa liwanag niya. Noong panahong nagdurusa ako, nakikita kong masaya siya. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ko yun nagawa. Nagawa ang ano? Ang kulamin ka. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pero kahit na anong gawin ko sa'yo, mas masaya pa rin ang buhay mo kaysa sa akin. Habang ako mag-isa, nagdurusa, ikaw naman, minamahal pa rin ang mga tao. Bakit? Ano bang meron ka na hindi nila makikita sa akin? Dapat nga kinakatakutan ka na ng lahat dahil dyan sa nangyari sa'yo. Pero sa halip, mas nakuha mo pa ang simpatsya nila. Ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Anika na kinukulam mo nga ako. Pero bakit pinagpapatuloy mo pa rin ang pagkakaibigan natin? Bakit mabait ka pa rin sa akin? Matagal na tayong magkaibigan, Segunda. Bakit? Ginagawa ko yon para maging masaya ako. Gusto kong makita mismo ng mga mata ko ang paghihirap mo. Para sa ganoong paraan man lang, makalamang ako sa'yo. Kaya pinatagal ko palalo ang paghihirap mo dahil gusto kong hanggang sa kamatayan mo nasasaktan ka. Dahil kahit na kailan, hindi ko matatanggap na nagkaroon ako ng kaibigang katulad mo. Kung alam mo lang kung paano kita itinuring na tunay na kaibigan. Kapag nasasaktan ka, nakakaramdam din ako ng kapareho mong lungkot. Kung alam mo lang kung paano ko ipagdasal na sana palagi kang nasa maayos na kalagayan, na makaya mong harapin ang mga problema mo sa buhay. Kung sana, alam mo lang kung paano ako humahanga sa katatagan mo. Dahil kahit hindi mo nakikita at hindi ko sinasabi, nagkakaroon din ako ng inggit sa'yo. Hindi ko alam na lahat pala ng ipinakita mo sa akin ay peke. Ang ilang dekada nating pagkakaibigan, lahat pala yun, binubuhay lang ng galit at inggit. Alam ko na kaya mo pang magbago. Naniniwala ako na may kabutihan pa sa kalooban mo. Wala nang natitirang kabutihan sa akin. Lahat kayo, pagdaraanan ng kaparehas na sakit na meron ka. Kaya ang ginagawa mo, Anika, wala yang magiging laban sa akin. Tanggapin mo na lang din ang katotohanan na matutulad ka sa tiyahin mo. Matapos yung sabihin ni Segunda, ay agad na rin siyang umalis. Doon muling nagsimulang makaramdam ng sakit sa kanyang binti si Anika at ang patuloy na paglaki ng binti niya. Namamaga na ito at parang napupunit ang balat niya sa sakit. Walang humpay silang sumisigaw at ilang minuto lang din ay dumating si Mang Ramon.
Parang awa mo na, Mang Ramon. Tulungan mo kami ni Tita. Hindi ko na talaga kinakaya to. Kagagaling lang ng mangkukulam na yun sa bahay. At alam kong pahihirapan niya pa kami lalo. Lumalaban siya ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero sinusubukan ko na. Kapag nakuha ko na ang kahinaan niya, matatalo natin siya. Naniniwala ako na kaya mo, Mang Ramon. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Nagpatuloy ang matandang albularyo sa pagriritual. Nababaka sa mukha niya ang hirap na pinagdaraanan niya dahil maging siya ay nakakaramdam ng sakit katulad sa nararamdaman ng magtiyahin. Ang tubig na ginagamit ni Mang Ramon sa pakikipagkonekta sa pangkukulam ay napapalitan ng kulay hanggang sa maging itim ito ng tuluyan. Inabot yon ng ilang oras bago sila nakaramdam ng kaginhawaan. Doon lang sila tila nakahinga ng maayos. Bumagsak sa sahig sina Anika at Mang Ramon. Ano na pong nangyari? Nagawa ko siyang matalo. Sa totoo lang, sa dami kong nakasagupang mangkukulam, siya ang pinakamalakas. Buong buhay niya, inalay niya sa galit. Hindi ko akalain na kakayanin ko siya. Dahil kung hindi ko siya magagawang matalo, mamamatay tayong tatlo. Salamat po, Mang Ramon. Ano nang mangyayari kay Tita ngayon? Mawawala na ba ang sakit niya? Mahabang panahon pa ang gugugulin bago mawala yan. Hindi ganun kadali. Dahil ilang dekada niyang bitbit yan. Paunti-unti. Pero hindi na siya magiging katulad noon. Nang makabawi ng lakas ang matanda, saka siya nagpaalam na umalis. Nais pa siyang bayaran ni Anika pero hindi ito tinanggap ni Mang Ramon. Sinabi niya na sapat na ang lakas at kapangyarihan na nakuha niya mula sa mangkukulam. Ang pagkapanalo niya mula sa labanan nila ni Segunda ay isang parte na tutulong sa kanya para maging mas magaling pang manggagamot. Hindi naman yun maunawaan ni Anika, kaya muli na lang siyang nagpasalamat sa naging malaking tulong sa kanya ni Mang Ramon para lahat sila ay makalaya sa sumpa na dala ng inggit. Ano na pong nararamdaman niyo ngayon, Tita? Maayos na ang binti ko, hindi na siya masakit. Pero hindi ko pa rin siya mabuhat dahil ang bigat. Salamat nga pala sa ginawa mo para sa akin, Anika. Hindi pa kita pinaniwalaan. Tapos nadamay ka pa. Paano kung hindi tayo nanalo laban kay Segunda? Ano nang kahantungan ng buhay mo? Bata ka pa. Marami ka pang pangarap na nais abutin. Ang isa sa pangarap na naabot ko ngayon ay ang maalis ang sakit na pinagdaraanan niyo ng mahabang panahon. Malaya na po kayo. Gagawa na lang po natin ang paraan ng binti niyo. Ano na ang mangyayari sa kaibigan ko? Ayos lang ba siya? Ang sabi ni Mang Ramon, pwede na po natin yan ipa-opera. Matapos po nun, pwede na po kayong makalakad ulit. Paunti-unti po, maibabalik din ang dati niyong sigla. Bakit po parang malungkot kayo? Ang sabi ni Mang Ramon, hindi niya alam kung anong babalik kay Segunda, pero alam niyang may malupit itong matatamo. Dahil yun daw ang unang beses na babalikan siya ng kulam. Bakit po ba iniisip niyo pa rin ang babae na yun? Hindi po ba dapat nagagalit kayo sa kanya dahil ilang taon niya kayong pinahirapan? Hindi ako makaramdam ng galit sa kanya. Sa halip ay naaawa ako. Ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Oo, pinahihirapan niya ako. Pero hindi ba't mas pinahihirapan niya ang sarili niya? Hindi siya makawala sa sarili niyang galit. Binago siya ng sarili niyang kamalian. Alam mo, iyon ang pinakamahirap takasan sa lahat. Dahil hindi niya alam na sarili niya na mismo ang kinasusuklaman niya nang hindi niya namamalayan. Hindi lang ako ang trinaydor niya, pati ang sarili niya.
Nauunawaan ni Anika ang mga salitang yon at alam niya na kahit na anong mangyari, mananatili pa ring mabait ang tiyahin niya. Mahirap talagang tanggapin na ang kaibigan niya mismo ang taong may pakana kung bakit siya nahirapan ng mahabang panahon. Malalim ang pinagsamahan nila kahit na hindi totoo ang pinapakita ni Segunda. Paghilom ng katawan at damdamin ang kailangang gawin ni Soledad. At sa mga panahong nasa proseso siya ng paghilom, ipinangako ng dalaga na palagi niyang sasamahan ang tiyahin. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang kalagayan ni Soledad. May pagkakataon na hinihintay niyang bumisita ang kaibigan niya. Pinaopera na rin nila ang bukol sa binti ni Soledad, kaya bumalik sa normal ang binti niya. Inabisuhan sila ng doktor na maaaring abutin yun ng 2 taon pa bago tuluyang maging maayos ang paglalakad niya. Dumating ang araw na silang 2 na lang ulit ang nasa bahay. Dama ang maraming pagbabago. Gusto niyo po ba ng gatas, tita? Mamaya na lang bago ako matulog. Ang lalim naman po yata ng iniisip niyo. Kanina ko pa napapansin na nakatulala kayo dyan sa bintana. Huwag niyo po sabihin na hinihintay niyo na naman ang kaibigan niyo. Hindi na po yun magpapakita at hindi na po natin alam kung ano bang nangyayari sa kanya. Isipin niyo na lang po na isa na lang siyang multo ng nakaraan niyo. Hindi ako mapakali eh. Hindi ko maalis sa utak ko kung ano ng kalagayan niya. Naaawa ako sa kanya kasi naaalala ko noong mga panahon na siya lang ang kasama ko. Kahit na hindi ko alam kung tunay ang pagtulong niya sa akin, pero minsan ko rin siyang naging lakas. Gusto niyo po ba siyang puntahan bukas? Sasamahan ko po kayo. Kahit na ayaw ng dalaga na magkitang muli ang tiyahin niya at ang dati nitong kaibigan, mas pinili niya pa rin na pagbigyan si Soledad. Hindi niya naman talaga maiiwas na isipin ng tiyahin niya ang kaibigan na nakasama niya ng mahabang panahon. Kinabukasan, agad silang umalis para puntahan ang tinutuluyang bahay ni Soledad. Alam yun ni Anika dahil minsan na siyang nanggaling doon, kaya nalaman niya ang estado ng buhay ni Segunda. Ito ba ang bahay ni Segunda? Sigurado ka ba, Anika? Parang bahay ito ng aso. Luma na at sira-sira. Ito na po talaga ang bahay niya. Matagal na siyang hindi nakatira sa bahay ng asawa niya, tapos wala na rito ang mga anak niya. Nung hinahanap ko siya, dito ako tinuro ng mga tao. Nung una, hindi ako naniniwala sa kanila hanggang sa nakita ko siya mismo na pumasok dito. Diyos ko po, ano na kayang kalagayan niya ngayon? Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin noon na ganito na ang nangyayari sa kanya? Dahil siguro magmumukha siyang talunan? Ayun din po siguro ang dahilan kung bakit galit na galit siya sa'yo. Kaya kahit na anong pilit mong pakitaan na magkaibigan kayo, ipinagpapatuloy niya pa rin ang pangkukulam sa'yo. Pumasok na po tayo sa loob. Sa labas pa lang ay nangangamoy na malansa, para bang sugat na hindi nalilinis. May mga langaw rin na nagkalat sa paligid. Nang makapasok sila, nakaramdam ng panlulumo si Soledad. Lalo pa nang makita niya ang kaibigan niya na nakahiga sa papag at tila ba inuuod na ang binti niyang napupuno ng sugat. Ang loob ng bahay, magulo at marumi. Hindi ganon ang itsura ng bahay na iniisip niyang madadatnan niya. Dahil kilala niya si Segunda, ayaw nito ng magulo at marumi. Ano pang ginagawa niyo rito? Masaya na ba kayo sa nakikita niyo? Ano ba naman itong nangyayari sa'yo, Segunda? Halika, ako na ang maglilinis sa mga sugat mo. Ay, naku po, baka magkaroon ka pa ng infeksyon dahil sa mga langaw. May kinakain ka pa ba? Huwag ka nang magpanggap na mabait sa akin. Matuwa ka na lang na bumalik sa akin ang lahat at kinakarma na ako. Sapat na tong nakikita nyo. Lumayas na kayo! Naaawa kami sa kalagayan mo. Kahit na may nagawa kang masama sa amin, hindi naman kami kasing sama ng ugali mo. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Ayoko magmukhang kaawa-awa sa kahit na sino.
Alam kong ayaw mo nang kinaawaan ka. Pero hindi ko naman matiis na hayaan kang ganito lang. Hindi man kaibigan ang turing mo sa akin, pero ako, may natitira pa rin akong awa sa'yo bilang tinuring kitang tunay na kaibigan. Hayaan mong tulungan kita kahit na sa huling pagkakataon lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Hayaan mong tulungan kita dahil alam mong yun ang ugali ko. Isa pa, gusto ko ring masigurado na kahit na paano ay maging maayos ang kalagayan mo. Hindi ako matatahimik kung palagi kong maiisip na sa ganitong pamumuhay ka magtatagal. Patawarin mo ko kung tingin mo na nalalamangan kita noon. Pero gusto ko lang malaman mo kung gaano ako humanga sa iyo dati. Alam mo ba na ikaw ang isa sa dahilan kaya naging matatag ako? Dahil gusto kong maging matatag katulad mo na handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Umaasa ako na sa mga nangyayari sa iyo ngayon, huwag sanang mawala ang ugali mo na yon. Makalimutan mo man ang pagkakaibigan natin, pero sana huwag mong kalimutan kung sino ka bang talaga bago ka pa nagpalamon sa galit. Kung sana mas nakilala mo ang sarili mo sa kung paano kita nakilala, siguro hindi mo ako kaiinggitan. Kaso wala na eh. Huli na ang lahat. Hinihiling ko na lang na magkaroon ng himala para maging maayos ka at dumating ang araw na mapagtanto mong merong ka ring natatanging ugali na tiyak ko'y kaiinggitan ng iba. Sadyang nabulag ka lang sa galit. Hindi mo kailangang maging mabait sa akin. Ilang taon kang naghirap sa ginawa ko. Dapat magalit ka. Pagtawanan mo ako. Kutyain mo ang nangyayari sa akin. Sabihin mong karapat dapat sa akin ito dahil masama akong tao at isinanla ko ang kaluluwa ko sa kadiliman. Huwag mo na akong pahirapan pa dahil lang sa pagiging mabuti mong tao. Hindi ko sasabihin yan kahit na kailan. Hindi ko maaatim na magsalita ng masama sa kapwa ko. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa'yo? Bago ka humingi ng tawad sa akin, humingi ka muna ng tawad sa sarili mo. Ikaw muna dapat ang unang magpatawad dahil doon mo lang tunay na malalaman kung ano ang dapat mo na pagsisihan. Sa mga salitang yon, tila nagising si Segunda, ngunit nanatiling matigas ang puso niya. Katulad ng sinabi ni Soledad, tinulungan niya ang dating kaibigan para malinisan ang katawan nito. Dahil ang sugat nito sa binti ay mas malala sa kung ano ang naranasan niya noon. Inuuod din ito dahil sa mga langaw. Pilit na pinagtatabuyan ni Segunda ang dalawa, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Nang araw din na yon ay dumulog sila sa mga ahensya na maaaring makatulong kay Segunda dahil wala namang pamilya ang nais na kumupkop sa kanya. Yun na lang ang huling pagtulong na naiisip ni Soledad. Ang araw na yun din ang huling beses na nagkita ang dalawa. Sa paglipas ng panahon, tuluyan ang gumaling si Soledad. Iniisip niya na yon ang pangalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya at nais niyang gamitin yon para maging mas makabuluhan pa ang kanyang buhay. Si Anika naman, nagpatuloy na rin sa kanyang mga pangarap. Umalis na siya sa poder ng kanyang tiyahin para magpunta sa ibang bansa. Si Soledad naman ay nag-ampo ng pamangkin niya na pwede niyang alagaan at ituring na anak para magkaroon din siya ng makakasama niya sa bahay niya. Hindi na rin kasi niya naisipan pa na mag-asawang muli. Ang huling balita na natanggap ni Soledad tungkol sa kaibigan niya ay ilang operasyon na ang ginawa sa sugat niya, ngunit wala pa ring nangyayaring paggaling. Wala naman siyang alam kung maaari yung ipagamot sa albularyo, lalo na at si Segunda rin ang may kagagawan ng nangyari sa kanya. Galit at inggit, dalawang bagay na nakakasira ng maraming pagsasama at nagiging hadlang para sa pagkakaibigan. Kahit na ilang dekada pang abuti ng pagkakaibigan, minsan
Hindi masasabi kung gaano katagal doon ang tunay at gaano katagal ang pagpapanggap na lang. Nagawa ni Soledad na makalaya sa sumpa at matanggap ang isa sa mabibigat na pagtataksil ng taong inakala niyang kakampi niya. Habang si Segunda ay patuloy na nakakulong sa sumpa ng galit na siya mismo ang nagbigay buhay. Hindi niya magawang makalaya sa pagkakamali na siya mismo ang kusang dumulog. Dahil paano magagawang lumaban sa sumpa kung ang kalaban mismo ay ang sarili niya? Shout out sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Elise Padilla, Rochely Del Rosario, Girly Satur, Leonila Padolina, Kim Ortiza, Pinky Hepertor, Nailen Alaba, Nora Mejia, Laika Grace Dayaw, Marie Cowley, Lovely Rose Roa, Melanie Sanyo, Regine Sarosal, Jen Alikaykay, Luri Ann Vitalicio, Marco Nanes, Lovelia Esteriaga, Limay 34, Mayren Notarte, Cesan de la Cruz, Cresilda Sotil, Florence Hervasio, Nenita Aguilera, Erlinda Tolenada, Bert Ryan, Jenny Masalunga, Estela Olaño, Bondaki TV, Max Lorraine Golyena, Bret Hart, Hazar Marvez Bongkak, Gloria Taer, mga taga-barangay Amsik, Escarda Family, Taer Family, Armada Family, Katakata Family, Marana Campos Family, Odorio Family, Leonard Mike Roy ng Team Manok at sa lahat ng members from Angeles City, Pampanga. Shout out sa ating top commenters na sina Mike James Tapak, Sydney Crosswind, Vicky Yabut, Belen Malbas, Cheryl Bronyosa, Leonisa Cobo. Shout out din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa lahat ng masisipag na mga mananahi, mga driver, mga bakery staff, mga housewife, mga lola at sa bawat isa sa inyong laging nakikinig sa ating channel. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig, mga apo.